Tayo po, minamahal, ay manalangin po sa hapon po ito. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, ang mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Kami po minsan ng pamtaos puso nagpupuri at nagpapasalamat sa gintong pagkataon na pong ipiyang kaloob na ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu ang katotohanan sapagkat ito ay nahanap sa tunay na mga manamba. Mahal na Panginoon, salamat sa mga buhay na pagtuon amin napakinggan patuloy po. Nagdadagdag na ang Panginoon at papataya sa iyong kamanghamanghang ginawa sa lahat ng iyong mga anak. Higit sa lahat yung matamis na presensya na amin ng daman na ito po ay tanda ng aming ginagawang pagsamba at pagpuri na kakabot sa trono ng biyaya at minsan pa kami po ay iyong samahan, pagpalain sa pakikinig ng iyong banal na salita na pagkain ng aming kalwang nagugutom, buksan ang puso pag-unawa ng bawat isa sa panalangin na may ginagalang mga ebangelista, Will Estrada Almeida. Akin wala akong magagawa, kaya ako po yung pangunahan at langisan. At nawa po, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming mapag-aralan ay maging silbing paalaala at maging pagpapalang espiritual sa bawat isa sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway, alinlangan din pagkaunawa ng iyong banal na salita sa aming kalagitang cast out. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y makabalik po minamahal sa ating mga inupuan. Ang pinakamataas pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tangi po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At double honor, respect sa ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida, ang ating magulang sa Panginoon. At di natin malimutan ang pinagpalang turo, aral na ating ginagalang mga evangelista at ating beloved Assistant Pastor Nes Almeida. Pagbati po sa lahat ng mga mahal anak ng ating ginagalang mga pastor, kanyang mga madugang apo at magandang pinagpalang hapon po sa aking co-worker sa inyo pong lahat, na aking mga kapatid dati at baguhan sa ating live broadcast viewer. Magandang pinagpalang hapon po. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At nawa po may mahal ating unawain ang salita ng mga Panginoon para ating magawa ang kanyang banal na kalooban. Kaya nga po ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa ikatututo ng nasa katuwiran ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan po natin pakinggan para ating malaman ang ating gagawin sa harap ng pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay inyong napapakinggan palaging bersikulo. Pero sa lahat po ng baguhan, inyo pong maunawaan. Dahil pag tayo'y nakasunod sa utos ng pinakamamahal na Panginoon, dito unti-unti tayong pagpapalain at maaari dito unti-unti gagaling ang iyong karamdaman. Dahil pag nasunod natin ang utos ng mga Panginoon, tayo'y matuwid o maging matuwid at tayo maging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo ay maging matuwid at kalugod-lugod, ang iyong hihingin, ibibigay ng pinakamamahal na Panginoon. Dito po tayo minamahal sa aklat ng Juan 4:23 at 24. Inyo pong unawain, dahil po ang ating Diyos po ay hindi nakikita. Ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas na pinakamamahal na Panginoon Kristo ay Espiritu. Kaya ang ating nakikita lamang sa ating panambahan ang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 4, talatang 23 hanggang sa talatang 24. Sa 23, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sa 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Kaya nga tayo po'y pinagpala lahat, minamahal. Dahil ating nagagawa ang gusto ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa huling panahong ito,
ang tunay po na naglilingkod at sumasamba sa pinakamamahal Panginoon ay sasambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Walang makikita tayong larawan o anuman kundi ang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon dahil ang Diyos ay Espiritu. Hindi nakikita, pero naramdaman. Kagaya ng hangin, naniniwala ang bawat isa, pero hindi nakikita ang hangin. Kaya naniniwalang may hangin, nararamdaman. Amen? Kaya nga sa ating buhay, bakit po tayo unti-unti nagbago ang buhay at gumaling ang karamdaman? Dahil tama ang ating ginagawa ngayong pagsamba. Tama, mga mahal. Dahil ang linaw ng talata, datpat dumarating ang oras na sasambahin ng tunay na manamba ang Diyos sa Espiritu. Sapagkat ito ang hinahanap ng mahal na Panginoon na sasamba sa Kanya. Dahil ang Diyos ay Espiritu, dapat sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Katotohanan, ang Diyos po ay hindi nakikita. Pero titira sa iyo dahil ikaw ay templo ng Espiritu Santo. Kaya pag ikaw ay may Espiritu ng Diyos, maging payapa ka at ikaw ay walang katatakutan na anuman dahil kasama mo lagi ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, dito po ay malinaw na sa huling panahon ito, dapat lahat ng tao maunawan at magawa na sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ito ang hinahanap ng Diyos na tunay na pagsamba ng mga tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga tayo pinagpala dahil tama ang ating ginagawang pagsamba. Amen? Pagtaos puso po tayo, nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoon, maramdaman po natin ang Espiritu ng mahal na Panginoon o presensya ng mahal na Panginoon ay nasa atin. Kaya nga dati, ano ba ang ating naramdaman nung tayo po ay wala pa sa gawain ng Jesus Crusade? Ang ating naramdaman sa ating pagtawag, pagkilala sa Diyos o ating pagsimba, hindi presensya ng mahal na Panginoon. Naiinip tayo at hindi natin naramdaman may Diyos na nagmamahal sa atin. Bakit? Dahil habang tayo tumatagal, dumadami ang bisyo. Tumatagal ang pagmumura. Dumadami ang sakit na naramdaman. Bakit? Dahil hindi tama ang ginagawa nating pagsamba. Pero ngayon, tayo po'y pinagpala dahil tumpak, ganap at matuwid ang ginagawa nating pagsamba sa pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang bawat sa atin ay dapat magsikap po na laging tatandaan saan man po tayo naroon, kitang-kita tayong lahat ng mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Wala tayong maitatago saan ka man naroon. Kaya kung ang ginagawa mo ay mali sa kalooban ng Diyos, matuto na tayo ngayon magkaroon ng takot sa mahal na Diyos. Dahil baka ang dumating sa atin ay palo, hindi pagpapala. Dahil ayaw ng mahal na Diyos na ang kanyang mga anak na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan ay magkakasala. Kaya nga tayo pinapalo. Bakit may palo? Una, minsan mayroong mga Kristiyano, kahit ang tatagal na sa mga Panginoon, matigas ng ulo. Ano yung matigas ang ulo? Ayaw nang susunod sa utos ng mahal na Panginoon. Kahit napakinggan nila, parang sila ang kinakausap ng salita ng Diyos, lampas sa kabilang tahinga. Nakangiti pa, alam ko na yan. Kaya nga yung katuwirang, alam ko na hindi ka nakakasunod sa kalooban ng Diyos, matigas ng ulo mo.
darating ang palo sa iyo. Dahil ayaw ng mahal na Diyos, ikaw ay magkakasala at ikaw na ang nasusunod, hindi na ang mahal na Diyos. Kaya tayo lahat magising, minamahal, ang ating Diyos hindi natutulog. Amen? Hindi, minamahal, nagpapahinga. Nakagaya natin, natutulog, nagbabakasyon. Pero ang mahal na Panginoon, laging nakatingin sa matuwid at sa masama. Amen? Kaya sa Olimpanong ito, dapat tayong lahat magsikap na maging karapat-dapat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus para tayo ay hahabulin ng pagpapala ng mahal Panginoon. Dahil ang ating Diyos, siya ang nagbago ng ating buhay. Siya ang nagpagaling ng ating karamdaman. Kaya sa lahat po ng baguhan, huwag po kayo masaktan kung inyong maunawaan. Dahil po, hindi naman tayo lalaya kung hindi natin tanggapin ang katotohanan. Sabi ng Juan 8:32, pag iyong napakinggan at nalaman mo ang katotohanan, siya ang magpapalaya sa iyo. Saan? Sa turo ng tao, sa kasalanan, sa bisyo. Pag tinanggap natin ang katotohanan at ating sinunod, doon tayo pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon. Dito po tayo minamahal sa aklat ng awit. Kaya nga ito, dati ang ating ginagawa. Pero ngayon, tayo na sa buong katotohanan na ang ating Diyos po ay Espiritu. Awit po tayo, 115, 2-8. Ito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 115, talatang 2-8. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan na doon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kaniyang ginagawa ang kaniyang ibigin. 4. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. 5. Sila ay may bibig, ngunit sila hindi nangagsasalita. Mga mata mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila ay may mga tainga, ngunit hindi sila nakakaririnig. Mga ilong mayroon sila, ngunit hindi sila nakaamoy. 7. Mayroon sila mga kamay, ngunit hindi sila nakatatangan. Mga paa mayroon sila, ngunit hindi sila nakalalakad. Nangagsasalita man sila ng sa kanilang ngala-ngala. 8. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Amen. Pakibasa na yung Deuteronomy 7, 25 at 28 para inyo pong maunawaan. Dahil malinaw po ang aklat ng Juan 8:32. Pag ating naunawaan at nalaman ang katotohanan at tinanggap natin, doon tayo palalayain. Saan? Sa turo ng tao, sa tradisyon ng tao, sa karamdaman, sa bisyo. Dahil ang ating Diyos ay Espiritu. Dito po sa Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 7, talatang 25-26. 25-26. Ang mga larawang inanyuan ng kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang gintuman na nasa mga yaon. Ni huwag mong kukunin para sa iyo. Baka sa iyo maging silo, sapagkat ito'y isang karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. 26. Huwag kang magpapasok ng karumaldumal sa iyong bahay, at baka ikaw ay maging itinilaga na gaya ni yaon. Iyong lubos na kapuputan at iyong lubos na kasusuklaman sapagkat itinalagang bagay. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Masakit man, pero pag tinanggap natin, lalaya tayo. Dito po, malinaw. Kaya nga nakakaawa po ang ating bansang Pilipinas. Napalaya tayo sa pagkabihag, pagkasako, pero hindi tayo lumaya
sa dilandayuhan na turo ng tao. Hanggang ngayon, yun ang ginagawa ng iba. Kaya nga, nakakatakot. Dahil kahit tayo nasa buong katotohanan at tayo ay siyasamahan naman Panginoon sa ating bansa, pwedeng dumating ang hindi inaasahan ng tao. Bakit? Marami pa rin tao. Hindi pinaglingkuran ay ang Diyos na gumawa. Bagkus yung ginawa ng tao. Kapag nakikita ko yung ginagawa sa Quiapo, nako, ako nangingilabot. Bakit? Nagagalit ang mga Panginoon. Kaya hindi natin alam, bukas makalwa. Baka dumating sa atin, ang hindi natin asang napakalakas na lindol. Dahil ang mahal na Panginoon ay nagagalit sa mga tao na nagtitiwala at naglilingkod sa kataga na Diyos-Diyosan ay di ang linaw na hindi Diyos. Ay Diyos-Diyosan. Amen? Ay dati po, nung ako hindi pa nasisid dito, nako, yan, nung kalangkot yan, nung takot. Ay talagang hindi ako makapag-ingay pag nadon ako sa kalapit. Pero nung ako'y pinalay ng katotohanan, nako, sabi ko, ikaw pala ang pahamak, ikaw pala ang salot sa tao at sa sambahayan ng mga nagtitiwala. Sa lahat po nagdito, kaya po ito itinapi ko. Minsan, kahit tayo matatagal ng Kristiyano, minsan ito'y nasa atin pa. Ay hindi natin alam, ito ang magpapahamak po sa atin. Yun po, napakadami na may sakit. Ang sabi, ang nagsisitiwala dito at gumagawa nito, maging kagaya nila. Bakit ang dami? Ng mga high-stroke, hindi na makagalaw, hindi na makalakad. Ano? Nagtiwala sila. Ay ang nagtitiwala sa kanila at gumagawa sa kanila dating ang araw maging kagaya nila. May bibig, hindi makapagsalita. May kamay, hindi makatangan. Dahil hindi po nalulugod ang mahal Panginoon. Kaya ang sabi, ang Diyos ng mga bansa ay nagagawa at nabibili. Pero ang ating Diyos, siya ang gumawa ng lahat ng bagay na ating nakikita. Amen? Kaya tayo pinagpaalat binago. Pero ngayon, tayo po ay dinala sa buong katotohanan. Ating tatandaan, ang ating Diyos po ay Espiritu. Dapat sambahin natin sa Espiritu ang katotohanan. Malinaw po ang sabi ng 8. Ang nagsisigawa sa kanila ay maging gaya nila o ang bawat tumitiwala sa kanila. Kaya hindi nakapagtaka mga kapatid. Yung madating sa tao, yung gumawa at yung nagtitiwala at naglingkod sa tinatawag na Diyos-Diyosan, darating ang araw, magiging kagaya nila. May bibig, hindi magpagsalita. Kaya nakakatakot. Kaya tayo po at tinawag at pinili mga Panginoon, ang Diyos po ay sambahin natin sa Espiritu at katotohanan para malugod ang mahal na Panginoon. Sabi nga dito mga kapatid, sa Deuteronomy, yung itinalagang bagay na karumal-dumal ay huwag mong ipasok sa iyong tahanan. Amen po ba, may mahal? Kaya pag tayo ay mga pinagpalang mapatinawag na at pinalaya ng katotohanan, number 1, aalisin mo sa iyong tahanan. Pati turong kinagisnan na alam mo, kalimutan mo at iwaksin mo dahil ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lahat po magsabing, praise the Lord. Masakit, pero pag tinanggap mo, lalaya ka sa pagkaalipin ng turo ng tao at sa tradisyon ng tao at sa gawa
ng kamay na hindi tunay na Diyos. Malinaw po, may amahan. Bakit minsan, sa maraming tao na nagtitiwala dito, walang kapayapaan, walang kagalingan? Ano nga? Hindi yun ang Diyos. Kaya, nadun ang kaguluhan, nadun ang karamdaman, nadun ang kawalang kapayapaan. Dahil ang Diyos ay Espiritu, ito sa katagang Diyos-Diyosan ay napakalinaw. Walang kang mapapakinabang. Ikaw ay tatanggap, ay kapahamakan. Lahat magsabing praise the Lord. Oh, di ba? May tawag na baril-barilan. Amen po ba, may mahal? Oh, kaya kahit gamitin mo at sabihin ay kamukhang-kamukha ng tunay na baril, hindi yan puputok na kagaya ng original na baril. Amen? Ganon din. Ang tinatawag na Diyos-Diyosan, hindi makatulong at mapagtas sa atin, hindi magbabago ang ating buhay, bagkus magpapahamak sa bawat isa sa atin. Kaya malinaw po mga kapatid, na pag tayo tinawag na pinili mga Panginoon, huwag mong ipasok sa iyong tahanan, alsin mo. Sabi nga, kasuklaman mo ang itinagang bagay. Ito'y karumaldumal. Sabi ng Revelation 21:8, ang lahat ng karumaldumal itatapon sa lake of fire o sa impyerno na dagat-dagat ang apoy. Kung gusto mong pagpalain ka, gusto mong punta sa langit, gusto mong gumaling at magkaroon kang buhay na masaya, ang Diyos po ay paglingkuran mo sa Espiritu at katotohanan. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil pag hindi po natin ito ginawa, pwede ito ang dahilan kaya hindi ka gumaling. Pwede ito ang dahilan kaya ang Diyos hindi tumutugon sa iyong panalangin dahil mayroong ka pa sa iyong tahanan. Amen? Dapat alsin na mga tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay sambahin lamang po sa Espiritu katotohanan. Minsan yung iba, may sabit-sabit pa dito. Amen? Diyos daw nila yon. Yon ang kalang cross. Abay, gusto nang gusto nang mamatay. Oh, di ba? Meron yung tinatawag ng Diyos ay di ba cross? Ay di ba ang tanda naman ng cross ay na doon sa sementeryo, tanda na may patay doon. Ay pag yan ang Diyos mo at cross pa, gusto mo nang mamatay. Ay yung iba nga may sakit, ayaw mamatay. Gusto'y mabuhay. Pero tayo ngayong mga anak ng Diyos, para ikay mabuhay masa't maligaya, paglingkuran mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen? Malinaw mga kapatid. No, ulitin ko po ang basa ng Deuteronomy. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy at huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga iyon, ni huwag mong kukunin para sa iyo, baka sa iyo ay maging silo, sapagkat ito ay isang karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Ayaw na ayaw, karumaldumal, mapapahamak. Ano yung silo? Ito ang mga daan para ikay mapahamak. Ito ang mga daan, kaya ikaw ay hindi magbabago ang buhay. Kaya ang sabi, huwag ipapasok. Ang sabi ng 25, at huwag mong ipapasok ng karumaldumal sa iyong bahay. At baka ikaw ay maging itinaga na gaya neon, iyong lubos na kaputan at iyong lubos na kasuklaman sapagkat itinalagang bagay. O, huwag ipapasok. O kaya yung mga meron sa bahay, walang kapayapaan. Ang karamdaman na doon. At minsan, ang karamdaman kagaya ng kanilang inaalagaan sa kanilang tahanan. Kaya magising po tayo
ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Lahat magsabing praise the Lord. Sa sunod na talata, ito po ay huwag nawa mangyari pa sa atin. Dahil yung iba, 10 years na sa Panginoon, 20 years pa, lampas pa, aba, ay hanggang ngayon, dala-dala pa yung tradisyon o turo ng tao. Ito ang magpapahamak sa atin. Baka yung pamagindaan para maiwan ka sa rapture. Dahil alam naman ng Panginoon, naglingkod ka sa Panginoon, ay nadiyan ka pa naman sa pamahain, nadiyan ka pa sa tradisyon ng tao, sa turo ng tao. Pwede, ito ang magpahamak sa atin. Aklat po tayo ng Marcos para ating maunawaan. 7, 6 hanggang 9. Inyo pong unawain. Dahil minsan, ang daming Kristiyano, ang tatagal na. Ay kaya pala minsan palamig-lamig at hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos, ay may inaalagaan. Nasa kantahanan, nadong pa sa kanilang pamumuhay yung nakuha sa mga ninuno, sa mga lula. Ay pag ikay Kristiyano ng totoo, na binago ka Panginoon, ang mahal na Panginoon lamang ang iibigin mo buong puso, buong kakas, buong kaluluwa, at sasambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi mo na aakapin ang turo ng tao na hindi nakatulong sa iyo. Dahil ito ay turo ng mga Panginoon. Ang ating ginagawa, ating pong basahin. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kapitulo 7, talatang 6 hanggang sa talatang 9. 6. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaías tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salitsaling sabi ng mga tao. Sa 9, at sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Amen. Lahat pa magsabi, praise the Lord. Oh, timo mga mahal. Maraming tao hanggang ngayon at minsan mayroon pang Kristiyano na dala-dala pa yung saling-saling turo ng tao, yung tradisyon ng tao. Oh, kaya ang sabi, totoo na ang bayang ito, iginagalang ako sa salita, pero ang puso napakalayo sa mahal na Diyos. Ito po ang hindi minsan naunawa na ibang Kristiyano, na ito po ang minsan dahilan kaya hindi ka habulin ng pagpapala. Ito ang dahilan kaya minsan hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos, ang naramdaman mo naiinip, palaging galit, palaging provoke. Ay, bakit? Ay, nadiyan ka sa turo ng tao eh. Dapat tayo po nakakasunod ay sa turo ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil malinaw po, pag tayo na dito pa sa kalagayang ito, hindi malulugod ang mahal na Diyos sa atin. Huwag mo pong gawin yung mga nakagisnan mo na turo na hindi nakatulong sa iyo. Ang gawin mo yung turo ng mahal na Panginoon na ito ang naging daan kaya ikay pinagpala at nagbago ang buhay. Dahil pag hindi po natin ito iniwan, mga mahal, ito ang nakakatakot. Ang pag-asa mo ikay malangit, baka ito ang maging dahilan para hindi ka makapunta sa langit. Dahil malinaw po, mga kapatid, na ang sabi po, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang saling-saling sabi ng mga tao. Nilisan ng tao ang utos ng Diyos. Ano bang utos ng mga Panginoon? Sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Huwag natin panghawakan at ating ipamuhay yung mga itinuro ng tao. Dala ng dayuhan. Ang atin daw gagawin at susundin yung utos ng pinakamamahal pa Diyos. Kaya maraming tao napapahamak hanggang ngayon.
Dahil nilisan nila ang utos ng mahal na Panginoon. Kaya ang dami, napapahamak, natatabo ng buhay, nalilibing ng buhay. Bakit? Dahil sila'y tumalikod sa utos ng mga Panginoon. Ayaw na sundin ang utos ng mga Panginoon. Pero hindi pa po huli ang lahat. Pinagpala tayo. Dinala tayo sa katotohanan, kaya ating pagsikapang masunod ang utos ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Pansin natin, patuloy na gaganap sa ating daigdig ang lahat ng trahedya sa kuna. O, iba't ibang bansa nakakaras ngayon ng sunog, minamahal. Sa ating bansa, ay talagang ang nakakatakot dito, yung mga tao na nadiyan sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay mabuti at mabagsik. Para ang tao ay magsing, hindi natin alam ang pwedeng gawin ng mahal na Panginoon. Pati yung mga Kristiyano na nawawala sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ipinaramdam ang lahat para tayo magsing at lumapit at magbalik loob sa mahal na Panginoon. Dito po, may mahal sa sunod na talata. Tayo po lahat, basahin nga muna natin yung Juan 8:32 para inyo pong maunawaan. Dahil tayo po'y pinalaya ng katotohanan, manatili po tayo nasa katotohanan o utos ng mahal na Panginoon. Dahil pag tayo po ay hindi susunod, tayo po ang mapapahamak. Kaya tayo man po, baguhan o matatagal na, ang Diyos po'y sambay natin sa Espiritong Katuhan. Huwag mong gawin yung turo ng tao. Gawin mo yung utos ng Diyos o turo ng mga Panginoon para ikay pagpalain. Juan po tayo. 8:32 at susundan po ng tatlong talata na 1 Pedro 1:14 hanggang 16, Hebreo 12:14, 1 Timoteo 6:6 hanggang 7. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 8, talatang 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen. 1 Pedro po tayo. 1:14 hanggang 16, Hebreo 12:14, 1 Timoteo 6:6 at 7. Dito po sa aklat ng 1 Pedro, Kapitulo 1, talatang 14 at 16, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. 15, ngunit yaman banal ang sa inyo'y tumawag, mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. 16, kapagkat nakasulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Well, sige, pakibasa lahat yung biyanggit ko. Dito po sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 12, talatang 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. 1 Timoteo 6:6 up to 7. Dito po sa aklat ng 1 Timoteo, Kapitulo 6, talatang 6 hanggang 7. Dito po sa 6, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Inyo pong unawain ang salita ng Panginoon. Kaya nga po ang salita ng Diyos nagpapaalala sa atin. Ang katotohanan ay makikilala niyo at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Masakit po ang tanggapin ng katotohanan. Pero pag tinanggap natin, tayo ay palayain ng katotohanan. Kaya nga, pag tayo po ay sumunod sa utos ng mga Panginoon, tayo po ang pagpapalain. Ito po yung mga bata na mayroong halimbawa sugat. Ang hapday ng martiryo ulit kung tawagin ng mga bata. Ayaw na ayaw.
Nakakalit sa magulang. Pero pag tinanggap ng isang batang may sugat, ang hapdi at sakit sa pagkalagay maramdaman. Pero pag tinanggap nila, gumagaling ang kanilang sugat. Lahat magsabing praise the Lord. Ganoon din po tayo. Masakit at pang hindi natin kaya. Pero pag tinanggap natin, gagaling. O pagpapalain tayo, lalaya tayo, o palalain ng katotohanan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya ito po yung pinaunawa ko sa inyo, dati at baguhan. Dahil tayo po hindi nakakaalam ng pagbalik ng mga Panginoon at di rin natin alam hanggang kailan ang buhay mo na taglay mo. Kaya kailangan tayo po ay maging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Malinaw po, tayo po lahat na tinawag at pinili ng pinakamamahal pa Jesus. Na tayo ngayon, tama ang ating ginagawang pagsamba, sasambahan ang Diyos sa Espiritu katotohanan, pero tayo po lahat ay mayroon dapat isagawa. Malinaw po ang sinabi po ng 14. Na ang sabi po ng unang Pedro 1:14, naggaya ng mga anak na matalimahim. Dapat tayo daw ay masunurin sa ating Ama sa langit. Kung tayo marunong sumunod at matalimahin tayo sa ating Ama sa laman, mas higit tayo ngayon. Dapat matalimahin o masunurin na anak ng Diyos at huwag kayong mag-asal ng ayon sa inyong dating gawa o masamang gawa. Ano huwag mag-asal? Huwag mo nang gawin. Huwag ka nang mabuhay doon. Pagkos tayo maging anak na matalimahim. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon ng ating binasa, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Nasusulat, ako'y banal, kaya kayo magpakabanal. Ang kabanalan po tinatawag hindi lamang sa pananamit. Ito po ay nasa pamumuhay, sa salita, at sa gawa. Na tayo po ay patuloy binabago ng mahal na Panginoon. Kaya nga dati, lahat tayo magagaling magsipagmura. Magagaling tayong managot sa ating magulang. Ngayon tayo ay bautismo na sa pangalan ng Panginoon Jesus, dapat tayong lahat matututo at maging magaling mag-praise the Lord. Hallelujah. Dahil ito'y lingwaheng makalangit. Para tayo makating sa langit, sa lupa pa lang, matuto ka na magpuri at magpasalamat sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga, malinaw mga kapatid, banal ang tumawag sa atin. Ang lahat ng tinawag at naglilingkod sa mga Panginoon, dapat po mamuhay ng may kabanalan. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Yan ang sinabi. Hindi po lamang sa araw ng pambahan. Nagpupuri ka, hindi ka nagmumura, wala kang bisyo. Ang iyong panamit, okay. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang ibig sabihin dito, sa araw-araw mo pong pamumuhay. Dahil banal ang tumawag sa atin. Lahat magsabing amen. Lahat ng gustong punta sa langit, magsabing praise the Lord. Sabi ng aklat ng Hebreo, malinaw po, ang 12:14, sundin ninyo ang lahat ng kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakabanal. At kung ang sino may walang kabanalan, hindi makikita ang mahal na Panginoon. Oh, pag hindi tayo nagpakabanal, hindi natin makikita ang mahal na Panginoong Hesukristo. Sino ang ating makikita? Si Taneng. At tuwang-tuwa, sabi, ito ang aking anak. Ayaw na ayaw sumunod sa kabanalan. Welcome ka dito sa dagat-dagatang apoy. Saan ba ang gusto natin? Sa dagat-dagatang apoy o sa langit? Kaya kailangan po, mga kapatid, tayong lahat, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. At kung ang sino man ay hindi sundin ang kabanalan, hindi makikita ang mahal na Diyos.
Kaya ito po ay dapat nating gawin. Dahil dadalwa po ang Panginoon ng tao. Si Lucifer at ang pinakamamahal na pansos, ang tatawag na si Satanas at Diablo. Ang daming pangalan ni Taning. Pero isa ang gawain ni Taning. Ang tao'y dayaim. Pero ang gusto ng mga Panginoon, tayong lahat makasunod sa kabanalan para ano yung makikita ang mga Panginoon? Ibig sabihin, makakapasok ka sa kanang langit at titira ka sa kaharian ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung minsan tayo po'y may kabanalan, pag wala nakakakita, nakashort na naman. Nakasando na naman. Tapos kakapatid ko, nakikita ka ng mahal na Diyos. Kaya ang sabi, sundin mo ang kabanalan at kung wala ito, hindi mo makikita ang Panginoon. Kaya tayo lahat, buksan ang kaisipan, magkaroon ka ng takot sa mahal na Panginoon. Dahil nakikita ka ng mahal na Panginoon, pag hindi mo ginawa, hindi mo makikita ang mahal na Diyos. Ang makikita mo ay si Taning. Amen? Ngayon, minsan, talagang mahirap magpakabanal. Kung ako po hindi manampalataya sa lahat ng baguhan, ay talagang ako walang kabanalan. Matipid lang ako, mga kapatid. Dahil palagi akong hubad-barok. Nakashort lang ako, bihira ako magpantalon. Ang buhok ko, hanggang dito sa balikat. Kaya ang dami kong alagang lisa. Haba ng buhok eh. Pero nung ako'y tawagin ng mahal na Diyos, na bautismo sa pangalan ng mga Pansos, doon unti-unti ako nakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nung ako'y mabautismuhan, tinapon ko ang aking kutsilyo. Dahil ko pa yun nung ako'y bautismuhan. Pero nung ako'y mabautismuhan, tinapon ko na. Dahil ang sabi, pag ikay nabautismuhan sa pangalan ng Pansos, pag ahon mo, lalakad ka sa panibagong buhay, tapon ko ang kutsilyo. At natuto akong magpagupit para ako'y magkaroon ng kabanalan. Sa brother po lang yun. Ay, pero kayong mga sister, ay pahabain ninyo ang inyong buhok. Unang Korinto, 11:14. Makikita natin. Dahil minsan, mayroong mga Kristiyano, lalo't magsasummer na, ang init. Naku, habol ng gunting. Magising tayo. Aklat po tayo ng Korinto. Una po tayo. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki, ay mahalay sa kanya. Dito po sa 15, datapat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Lahat nagsabing, praise the Lord. Siguro po, leading ito. Kalooban mga Panginoon. Dahil magsasummer na, marami paginainitan, habol ng gunting. Ang mga sister dapat pinahahaba ang buhok. Amen? At kung tangang mahaba na, di kaunti lamang ang puputulin. Yung sasabing papantayin. Pero mahirap pa yung pagsaparlor. Yung kapatid mo sa Panginoon ang pagputulin mo. Dahil pag sa parlor, sasabihin, naku, ang dami pong split end. Ay kailangan po putulin natin mababa para pag humaba ang ganda. Ang daming kapatiran, lalo na mga awit. Nang maputol ang buhok, nako, nawala ng kapayapaan. Nahihiyang magpakita sa kapatid sa Panginoon. Bakit? Nawala ka sa kabanalan eh. Nawala ang kapayapaan at kagalakan. Bakit? Para bang umalis sa iyong banal na espiritu. Kaya ang mga sister, pinahahaba ang mga buhok. Gloria o panakip.
tanda na ikay isang babae, tanda na ikay isang Kristiyano na binago ng mahal na Diyos. Pero pag mga brother, palagi nating kapain ang ating buhok. Sabi ko nga, doon sa mga instrumentalist, ay dapat para huwag humaba, ay huwag natin paabutin ng 25 days. Nabanggit ko nung nag-meeting, 21 days. Sabi, aba, ay ang manok ay 45 days. Ay sa atin, pa huwag humaba. Ito po yung ko, pag nag-25 days ako mga kapatid, hindi nag-opera na. Ay, ang haba. Kamisan ako nahirapan pag yung hindi ako nakapagpagupit bago mag-21 days. Nako, ramdam na ramdam ko. Kaya ako minsan nahihirapan tumayo sa pulpito. Dahil para bang hindi ako kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Dahil kapurihan ng isang lalaki ang may maikling buhok. Amen. Di mo po ang sundalo ng ating hukbong sandatahan. Palaging gupit. Kaya ang sabi ng iba, yan ang gupit. Arme, gupit, sundalo. Ay tayo'y sundalo ng mahal na Diyos. Amen. Kaya dapat bantayan natin ating mabuhok. Lalo na, instrumentalist, choir members, huwag niyong paabutin ng 25 days. Dahil masagwa, mahaba na ang ating buhok. Amen. Kaya pag binantayan mo, lagi kang kapuri-puri sa paningin ng mga Panginoon na ikay nakakasunod. Amen? Ako, nagtungo ang instrumentalist. Mahaba-haba na yata ang buhok. Kung ako lang natutong maggupit, wala, hahaba ang buhok. Dahil palagi may dala akong gunting. Lahat magsabing praise the Lord. Maaari pong ito'y leading. Dahil ito naman wala sa akin topic. Kasi pumasok sa aking pong isip ngayon ako na dito. Dahil kailangan po tayo'y anak na matalimahim. Kaya ang sabi, magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang sabi po, ang kabanalan ay may malaking halaga. Mapapakinabangan ng bawat Kristiyano. Tayo po'y dumating sa daigdig na to, wala tayong dala kahit ano. May po ba may mahal? Isinilang tayo ng ating mahal na ina, wala tayong dala kahit ano. Para tayo ay tanggapin ng makating sa langit, dapat tayo harap sa mahal na Panginoon. Wala na tayong mga hikaw-hikaw. Amen? Bakit? Dahil banal ang tumawag sa atin. Amen? Huwag po kayo matisod sa akin. Huwag kayo magkakalit sa akin. Mahal kayo ng Diyos. Amen? Para tayo makasunod. Ay pag walang magpapaalala sa atin, paano pa tayo makakasunod? Ay ang ating unawa at pananaw, tama lang ito. Pag palagi akong parang mayaman, dahil sa ganito kong kalagayan, hindi ako sasabihin losyang at matanda. Pero mas maigi, anumang ating edad, tayo'y karapat-dapat sa harap ng mahal na Panginoon. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Dahil malinaw po mga kapatid, wala tayong dinala kahit ano, tayo'y babalik sa mahal na Panginoon na walang dala-dala. Kaya tayo po ay magpakabanal sa lahat po ng paraan ng ating pamumuhay at tayo po lahat ang tiyak pagpapalain ng mahal na Panginoon. Basahin po natin ang unang Pedro 3 para inyo pong maunawaan. Hanggang 4. Unang Pedro 3 hanggang 4. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 3 hanggang sa talatang 4. Sa 3, na huwag sa labas ang kanilang paggayak, na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga hiyas na ginto, o pagbibihis ng maringal na damit. Sa 4, kundi ang pagkataong natatago sa puso, na may damit na walang kasiraan,
ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Amen. Yung mahalaga tayo sa paningin ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi po, ang ating pamumuhay, hindi dahil sa mga pagsuot natin ng mga hiyas na ginto o mga mamahalin. Tayo mamumuhay na may kabanalan. Amen po ba, may amahan? Naku, nung ako hindi pa manapatayan, naku, gustong-gusto ko palagi ako may kwintas kahit hindi original. Yun, nung ako masave, naku, ay sabi ko, hindi ko pala naman ito kailangan dahil hindi nalugo ng mahal na Panginoon. Mas maigi pala ang walang mga sagabal na kung ano-ano para tayo'y kalulugdan ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. O sa kaunawaan, para yung maunawaan. Naalala ko, yung isang kapatiran, ang tikas-tikas ng ulo. Dahil nga, may kaya, ang kaganda ng kwintas, ang kaganda ng alahas. Nako, pagsamba, wala. Pag hindi samba, nako, suot-suot. Pumunta ng Divisoria, ay suot-suot. Ang gandang kwintas, sing-sing. Nakita ng mga, ano yun? Snatcher, o mga nanakaw. Nahalbot yung kwintas. Nakaw, ay hindi ibigay. Nakaw, nasuntok pa. Pagkatapos, bago makuha yung alahas, ayun, bangas ang liig. Muntik pang mapatay. Kaya, minsan, ang ating minsang pamumuhay, pag tayo wala sa ayos, maging ugat pa ng ating buhay. Ibig sabihin, pwedeng ikamatay natin. O kaya, pag tayo po ay sumunod ng ayon sa kalooban ng Diyos, talagang wala kang dapat katakutan dahil kasama mo ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ulitin ko po ang basa ng Timoteo. Dapat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaki ang pakinabang. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, wala naman tayong madadala na anuman pagharap sa mahal na Panginoon. Kaya ang kabanalan na ikinatutuwa at nagagat ngayon nasusunod, ano ang pakinabang? Makikita natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat pa magsabing praise the Lord. Kaya nawa, tayo na tinawag, pinili at natutong sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, maging anak tayong matalmahin. Masunurin daw. Hindi tayo pasaway. Hindi matigas ang ulo. Yung masunurin, gagawin natin yung ikabubuti natin. Lahat magsabing praise the Lord. Basahin po natin ang 2 talata bago tayo umawit. Testamentalis, mag-artangkol. 2 Korinto 6. 16 hanggang 18 at Roma 8:14. Dito po sa aklat na 2 Korinto, Kapitulo 6, talatang 16 hanggang sa talatang 18. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Sa 17, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Sa 18, at ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Amen. Roma 8:14. Pakibasa na. 8:14 tayo. Hindi makita ng tagabasa. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Inyo pong unawain po ang salita ng mahal na Diyos. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatang 14.
Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Tayo po muna ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal, napakalinaw para ating maunawaan ang salita ng mga Panginoon. Tayo pong bautismo sa pangalan ng mga Panginoon, mayroon pong ipinagagawa sa atin. Dahil ang Diyos ay Espiritu, walang bahagi ang Kristiyano o mananampalataya sa mga Diyos-Diyosan at sa turo ng tao. Kaya matuto po tayo na gawin ang kalooban ng mga Panginoon. Napakalinaw mga kapatid. Nang talata ating binasa sa 1 Korintos 6:16 hanggang 18, na ang sabi nga po, mga kapatid, walang kabahagi tayo o hindi na tayo dapat doon. Kaya ang sabi, at anong pakikisa na mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? O, ibig sabihin, huwag mo nang gagawin yung dati mong ginagawa. Dahil walang isa ang mahal na Panginoon sa templo ng Diyos-Diyosan o sa mga gawain na hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng 17, talatang ito, kaya nga alis kayo sa kanila at magsiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, huwag mo nang gawin. Layuan mo na. Huwag mo nang gawin. Kaya magsialis sa lahat ng mga di kalooban ng mga Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, tatanggapin tayong lahat ng mahal na Panginoon. At tayo maging anak na babae at lalaki, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya ating gagawin po lamang ang nais ng mga Panginoon at tayong lahat ay anak ng Diyos na buhay, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Napakapalad po natin, pero tayo po'y dapat mayroong gawin. Kaya nga, alisin at umalis tayo dahil walang bahagi ang malapan sa templo ng Diyos-Diyosan. Kaya huwag na natin gagawin. Tayo po, ang Diyos natin ay Espiritu. Paglingkod natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang sino man pinapatubay ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Kaya kung nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, anak ka ng Diyos na buhay. Wala kang dapat katakutan dahil laging kasama mo ang mahal Panginoon. Pero pag ikaw ang nasusunod, hindi ang mahal Panginoon, baka wala sa iyo ang patnubay ng Espiritu. Kaya kailangan manatili sa ating Espiritu ng Diyos dahil pag tayo ay nanatili sa patnubay ng Espiritu ng Diyos, tayong lahat ay tunay na anak ng Diyos na buhay. Tayo po'y tumayo at tayo aawit ng isang awitin. Dahil po ang ating Diyos na siyasamba sa Espiritu ng katotohanan, napakapal natin dahil ang Diyos natin higit pa sa sapat. Lahat kayang ibigay pag ginawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na ano. Sa lahat po nakakalam ng awiting ito, ating isipin ang kabutihang mga Panginoon. Dumating man ang pagsubok, ang pagtutuwid, paglilinis, pasalamatan mo dahil nasa mga Panginoon, maging matuwid ka, maging banal ka, maging karapat-dapat ka, para ikaw ay makakasama ng mga Panginoon sa buhay na walang hanggan. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya. Oh, hallelujah! Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano kong malilimutan? Sa'yo'y mananatili. Oh, hallelujah, God! Sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Tulong mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon. Hallelujah! Sa buhay ko. Hallelujah!
Ito po Walang ang dahilan pangako at minsan upang awitin ito. iwanan Ang Diyos natin sasambahan sa Espiritu ng kahit Kaguluhan. na Higit pa anong sa bigat ng lahat kayang pasubok ibigay sa atin. pa. Pag tayo susunod sa kanyang pangkalooban. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y magpapalit. Hallelujah! Kahit kanino pa, walang dahilan upang Walang dahilan para kami lalayo sa iyo. Walang dahilan para hindi ka na ipaglilipad. Dahil sa iyo, amin natagpuan ang lahat. Ang kapapagagalan Pag-ibig ng ko'y walang Pagkatubo hanggan. ng buhay Paano ng ko malilimutan sa'y mananalig? Sa'yo'y susunod. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Tulad mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas na buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat may kaligtasan, may pagpapala, may buhay, may kagalingan masasapat sa ating Diyos, aking sa Panginoon. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Tulong mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas na buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tugon sa pag-aaral. Higit masasapat aking Panginoon. Walang ibang ligaya. Pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas sa buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tugon sa karamangyahan. Ika'y higit masasapat, aking Panginoon. Walang ibang ligaya kundi ang magkapiling ka. Tulong mo ay pag-asa, walang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas sa buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tungkol sa aking mamahanap. Ika'y higit masasapat, aking Panginoon. Sa buhay ko, aking Panginoon. Sa buhay ko, aking Panginoon. Sa buhay ko. Hallelujah! Uli ka, mahal na Diyos. Napakabalan po ng bawat sa atin. Dahil ang ating Diyos ay higit pa sa sapat. Lahat kayang ibigay sa atin pag atin susundin ang kanyang banal na kalooban. Kaya tayo lahat na tinawag at pinili, ang lahat nawa ay maging anak na masunurin para tayo po ay tagang mabubuhay masaya at maligaya. At tayo po ay hindi iiwan o pababayaan ng pinakamamahal pa ng Diyos.
bakos ating makikita ang mahal na Diyos at tayo titira sa kaharian ng mahal na Panginoon pag tayo namuhay po na may kabanalan ayon sa sinasabi ng banal na aklat. Tayo po lahat, mga mahal, ay mananalangin po sa ating po mga pangailangan. Sa lahat na dati at baguhan, tayo po ay lumapit sa tunong biyaya na may paniwat pampataya. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal pa sa minsan ng pasa. Hapong ito sa panalangin namin ginagalang mga pangalista. Patawarin mo po kami at sa lahat po ng pangailangan ng bawat isa, ikaw pinakamamahal pa sa ang nakakalam. Iyo pong ibigay o ipagkalob sa imalang pamaraan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa material, pinansyal, espiritual na pagpala. Alsin mo din ang mga panghina, palipaypay, hadlang at malakot sa paglingkod ng bawat isa. Pagaling mo po ang mga karamdaman. Tawagin mo po ang aming mamahal sa buhay para aming makasama maglingkod sa iyong makapatiran ng hina, lupaypay, ibalik sa magawain. Pagpalain po ang kalang kakabuhayan, pinakitaan, anumang hanap buhay, anumang negosyo, anumang business na sa ibang bansa. Iyong pagpalain at nagdagang ng kabuhayan ang wala. Bigyan mo po, panghawakan mo po kami at nawa kami iyong patuloy gamitin lahat na instrumento sa kaligtasan ng aming mga kababayan, katuang namin kinakalang ng mga children na iyo po, O Diyos, hallelujah, pangunahan ang bawat isa na maging buhay na patutuo at magpatutuo at mag-share. Pagpalain mo po ang aming nalalapit na anniversary sa 9, magligtas kang maraming kalwa at magpagaling maraming karamdaman at dalhin mo po ang bawat isa, higit sa ang iyong mga anak na tinawag. Pagpalain mo po kami at panghawakan sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Yung mahal, ang ating pong kanang kamay sa ating ulo, kalong kamay sa parte ng ating katawan may karamdaman. Ilihans po natin ang ating mga sarili, mga mahal. At kung tayo po ay nakapagmorpa, may bisyo, ang kalong kamay sa ating labit, ating sawayin sa pangalan, mapans lahat ng udyok ng masamang espiritu. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan po, aming pinakamamahal sa amin sa suway lahat ng di makaramdamang cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, sakit sa puso, sakit sa baga, asma, rayuma, high blood, smoker, alcoholic, lahat ng karamdaman sa pisikal na katawan, lumayas ka sa pangas, kas out in Jesus name, pagka-stroke, paralysis, rayuma, kas out in Jesus name, pagkabingi, kas out in Jesus name, halap panghina, palipaypay, kahirapan, kas out, in Jesus name, be healed. In Jesus name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat po makakatalon, tayo po ay tatlong beses. Shout, hallelujah, praise the Lord. Galing po sa puso, hindi gagaya lang tayo. Galing sa puso para takasan tayo ng panghina, palipaypay at karamdaman dahil ang demonyo ay tatakas sa pamagitan ng ating pagbigkas ng hallelujah, praise the Lord. Jump! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.